Formal lang isinauli ng Moro Islamic Liberation Front ang ilang na-recover nitong armas ng SAF Commandos na nasawi sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon sa Government Peace Panel, patunay ito ng sinseridad ng MILF sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Pinabulaanan naman ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal ang ulat na naghahanda ang kanilang grupo sa all-out war kung sakaling maputol ang prosesong pangkapayapaan. Ayon kay Iqbal, katuwang sila ng gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon, gayon din sa pagbibigay ng hustisya sa SAF 44. Ang ulat mula kay Waywaya Macalma. Tumugon ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa panawagan ng pamahalaan na ibalik na ang mga armas ng 44 na PNP SAF na nasawi sa Mamasapano, Maguindanao. Sa Camp Awang, Maguindanao, ginawa ang ceremonial turnover ng mga matataas na armas ng mga SAF Commandos. Martes nakuha na ng pamahalaan ang unang batch at ngayong araw ng Miyerkules ang ikalawang batch ng pagsauli ng iba pang armas. Sa kabuuan ay nasa 16 at kalahating matataas na armas ang kanilang na-recover, kagaya ng M4 rifle at isa nga rito ay kalahati na lamang, M16 machine gun, grenade launcher at iba pa. Ayon kay Professor Miriam Coronel Ferrer, sa isang lugar sa Cotabato City nakipagkita ang MILF kasama ang International Monitoring Team o IMT, GPH Peace Panel at militar upang makuha ang mga armas. Ngunit tumanggi si MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal na sabihin kung papaano niya natuntun ang mga armas ng SAF at kung papaano niya nakumbinsi ang kanilang mga miyembro na isuko ito. Anya, sa ngayon kasi ay sensitibo pa ang issue dahil na rin sa isinasagawang investigasyon ngayon. Pero kanyang iginiit na ginawa ito ng MILF para matuloy ang kapayapaan lalo na sa pinirmahang kasunduan ng pamahalaan at ng MILF. Wala ring anyang katotohanan na may all-out war na mangyayari. Ayon naman kay Professor Miriam Coronel Ferrer, sa pamamagitan nito ay ipinapakita lang ng Peace Panel na handa silang umako sa kanilang responsibilidad. Inamin naman ni OPAP Secretary Teresita Deles na ang insidenteng ito ang isa sa napakalaking hamon na kanilang hinarap. Makamit lang ang inaasam na kapayapaan. Sabi naman ng kalihim na handa silang harapin ang lahat ng hamon. Sa kabila niyan ay ninawagan si Ferrer sa BIFF at maging sa mga sibilyan na isuko na ang iba pang armas ng PNP SAF na kanilang kinuha. Sa ceremonial turnover ng mga armas ay tiniyak ng PNP na naabisuhan na nila ang kanilang OIC PNP Deputy Director General Leonardo Espina na natanggap na nila ang ilan sa mga armas ng SAF at ito naman ay dadalhin sa Camp Crame para sa ballistic examination at gawin na ring ebidensya. Samantala, pinangunahan naman ni General Gregorio Catapang ang pagsasaayos ng panibagong report ng AFP. Ito ay ang kanilang sariling bersyon ukol sa Mamasapano, Maguindanao incident noong January 25. Anya, target nilang isumite ang kanilang report sa February 24, ilang araw bago ang itinakdang deadline para sa kanila. Kung kaya't isinama ni Katapang ang kanya mga staff kasama ang mga abogado mula sa Judge Advocate General Service ng AFP upang tumulong makuha ang iba pang report mula sa mga sundalong unang rumisponde at nag-recover ng mga bangkay ng SAF Commandos. Katunayan, sila ay pinapunta sa Camp Awang, Maguindanao upang makuha ang salaysay ng bawat sundalo at para na rin bigyan sila ng stress debriefing. Mensahe naman ni General Katapang sa mga sundalo na huwag nang makonsensya sa nangyari sa mga SAF Commandos dahil wala naman silang kasalanan at tanging pagresponde lang ang kanilang ginawa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma, Maguindanao.